beloved Boss Mike Cervera. Nako. O eto, tingnan nyo. Isa pa, o. Pong balita, Sandigan Bayan nagpalabas ng warrant of arrest laban kina Senador Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Kita nyo mga kababayan ko, ayaw tantanan. Ano? Peta Gaming, oy. Marites Musni, oy. Oo. Josie Campana. Ayaw tantanan. Oh. Busy. Ay, grabe. Ayaw tantanan mga kababayan ng kamalasan itong mga mga tropa ng mga Duterte, ano? Ay biruin ninyo nakakulong na. Oh, makinig kayo. Nakakulong na, 'di ba? Oh. Oh, 'di ba? Sige, tuloy nyo pa yung mga kalibugan nyo, mga... Nakakulong na ho yung dalawa eh. Sino to? Si Marcoleta nga, mga kababayan eh. Oh, ngayon eh, mukhang lumalala daw ho yung sakit, mga kababayan. Oh, eto naman si Defensor, feeling strong pa rin, mga kababayan, habang nakakulong. Oh, yan ang problema sa kanila, mga kababayan. Di ba? Bakulod, BBM supporters, hello. Michael D, hello. Sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Bakit? Mabante sa balita sa Abante reporter John Reese Calata. Flash report. Ipinagutos na ng Sandigan Bayan 4th Division ang paglalabas ng panibagong arrest warrant laban kina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Ayan Dahil na. naman ito sa paglabag ng dalawa sa Presidential Decree number 46. 46. Nakaw, mga kababayan, oo. Ang penalty daw neto, mga kababayan, ay perpetual disqualification. Hindi ka na maaaring makatakbo, teresitatan. Nakaw! Oo. Tawa ako ng tawa. Nakita ko ng bumibili. Oy, mamaya yung bumibili ang bumengbang sa'yo. Baka mamaya, yung bumibili ang bumengbang sa'yo, kapag na-disbar, hindi naman tuluyan na matanggal yung lisensya sa pagiging abogado. Suspension lang na ang maximum sa pagkakalam ko ay 5 taon. Hindi, meron yung perpetual eh. Oo, 'di ba mga kababayan ko? Katulad ho nito mga kababayan, ano? Ito hong presidential decree number 46. Ang parusat penalty nito, abay habang buhay ka lang hindi makakatakbo. Habang buhay ka lang hindi po pwedeng hindi ka na pwedeng humawak ng kahit na anumang posisyon sa gobyerno, mga kababayan ko. Ganon. Di ba? Sara Marie? Oo. Batiin mo naman ang daddy ko, sabi rito. Boss Mike, batiin mo naman ang daddy ko. 80th birthday. Thank you. Dami ko. Nakaw! Batiin muna natin ang daddy ni Sara Marie. Ano ba pangalan? Oo. Sige, basta daddy ho. Oo. Ni Sara Marie. Nagse-celebrate ho ng ika-80. 80 kaarawan. Ngayong araw, happy birthday po! Happy birthday to you! To you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yon! Happy birthday po! Kayanig ka na. Magpakanton na si daddy, Bibihira na ho yung inaabot ng 80, mga kababayan. Diba? Bibihira na ho yan. Sabi ni Dang 28, pamain daw yung hat. Nakaw! Yun, mga kababayan ko, balik natin. Nasaan na yun? Pakinggan natin uli. Nasaan na? Ito. Uy,
Oh, Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Dahil naman ito sa paglabag ng dalawa sa Presidential Decree number 46 dahil pareho nang nasa kustodiya ng mga otoridad ang dalawa, bunsod ng kahiwalay na kasong plunder. Ipinagutos ng korte na isilbi ang warrant sa place of confinement ng dalawa. Inialok din ng 30,000 pesos na piyansa kina Defensor. tangina si Marcoleta nangayayat talaga mga kababayan. Nangayayat. Kasi ang mukha nito mukhang pag di ba? Tapos kayo mga kababayan, tignan niyo yung mukha ni Marcoleta, lumiit talaga, nakakaawa naman. Oo, nakakaawa naman si Marcoleta. Hindi ba kayo naaawa? Di ba? Ikaw, ang Hilito Untalan, hindi ka ba naaawa kay Marcoleta sa ganyang itsura niya? Parang lumuwag tuloy yung piluka. Pumayat kasi! Pumayat! Kaya lumuwag yung piluka. Kayo naman. Ganon talaga yun. Oh, sige tuloy. Nakaw, Diyos ko, mga kababayan ko. Kawawa naman itong dalawa na to. Ulitin nga. Kapapasok lamang pong balita, Sandigan Bayan nagpalabas ng warrant of arrest laban kina Senador Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Babante sa balita sa Abante Ayan reporter John Reese Calata. Flash report. Grabe warrant of arrest Oh, Mike Defensor. Oh, dali basahin natin pakinggan pa ba siya natin. Peoples of the Philippines versus Michael Tan Defensor. Kaya pala pro-China ng putang ina. May lahi pa lang. In-check si Mike Defensor. Michael Tan Defensor. Yun naman pala. Eto naman, si Rodante, matanggap ng pera. Rodante Dison Marcoleta. Yung partner ko sa mga negosyo, Dison Pero mga Dison na mababait yun. Oo. Di ba? Ito na, warrant of arrest. Nako, grabe mga kababayan. Warrant of arrest para po kay Rodante Marcoleta at Mike Defensor. Habang sila mga kababayan nasilbihin na ng una. Eto mga kababayan Oy, makinig kayo, Esther Santos tain na boss mo. Nakakakiliti naman yung ano ba yan? Ito na, mga kababayan ko pakinggan nyo. Nawawala tuloy ako sa topic sa mga usapan na kilitian na ganyan. Oo, mapapakagat labi ka na lang. No? Naalala ko, Teresita Tan yung mga, mga nakaraan Ito na! Putang ina, Mike Defensor. Kung inyong maalala, abay, nawarrant ho yung dalawa, kasama ho yung dalawa pa, na kasabwat nila na nagbigay din ng pera kay Marcoleta. Pare-pare sila ng kaso, plunder, mga kababayan. Ngayon, eto matindi. No bail na ho yung pong nauna na warrant na isinilbi sa kanila, mayroon na naman dumagdag karagdagang warrant of arrest. Diba? Buti pa warrant of arrest, nakakadalawa na. Mukhang si Marcoleta at si Defensor, mukhang sa kalagitnaan ng bengbangan, umuurong na sila. Ay, diba? Hindi na makatapos ng isa. Makarinig lang ng kaluskos, parang alam nyo yung makahiya. Di ba Grabe mga kababayan sunod-sunod na yung warrant nila mga kababayan save highlights. Eto na, umurong ang Oy, ikaw ba Doris na experience mo yon? Habang nasa kalagitnaan umurong. Bad trip, di ba? Bad trip yun. Putik na, bitin ka nun, no? Di ba? Winita Aurel, no?
Andrew Cabalda, no? Huwag nyo nang tanungin si Catherine Galpo. Oo, virgin pa yan. Hey! Ito na, tuloy. Report. Ipinagutos na ng Sandigan Bayan 4th Division ang paglalabas ng panibagong arrest Ah. warrant laban kina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dahil naman ito sa paglabag ng dalawa sa Presidential Decree number 46 Ayun na. dahil pareho nang nasa kustodiya ng mga otoridad ang dalawa bunsod ng kahiwalay na kasong plunder. Ipinagutos ng korte na isilbi ang warrant sa place of confinement ng Nako. dalawa. Oh. Inialok din ng 30,000 pesos na piyansa kina Defensor at Nako. Marcoleta kaugnay ng kaso. May piyansa naman pala. Alex Kitty R, may piyansa. Okay lang. Clarita R, may piyansa. Kaya lang, ang daming kaso nila. Sabay nito, naglabas na ng hold departure order ang Sandigan Bayan laban Ako. sa dalawang akusado. Nakakulong na nga Paano pang makakatakas yan? May hold departure order. HDO, mga kababayan. Ito hong dalawa. Si Marcoleta at saka si Defensor. Talagang kinadyot-kadyot, binengbang-bengbang ng kaso at kamalasan. Mukhang kinakarma silang dalawa sa mga ginawa nilang katarantaduhan. Nasaan na ngayon yung 18 Marines o kargador? Kasabay ho mga kababayan ng pagkakakulong neto hong si Rodante Marcoleta at ito hong si Mike Defensor, kasabay ho ng pagkakakulong nila, bigla na hong naglaho rin yung 18 kargadores. Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit tila sumabay? Yari si Ma'am Jen, gabi-gabi yun. Ako ang yari. Yummy ako eh. Ako ang yari. Diba? Nako, mga kababayan. Yari talaga itong mga ito. Ang totoong yari, mga kababayan, si Marcoleta at si Defensor. Diba, mga kababayan ko? Nako. Diba? Sabi ni Severino Callejo, Boss Mike, topic mo si Boy Sili, yung sino ang Bubo yun eh. Diba? Iwan na natin yan. Itong dalawa na meron na namang warrant of arrest, pagpuntan natin, sige, pagbigyan natin yung nagre-request na si Severino Callejo. Abay mga kababayan, kung di ba naman tanga itong si Robin Padilla, hinahanap kung original daw ba yung video na nasa NBI. Kung di ba naman tatanga-tanga, naka-public yun. Naka-live yun, naka-live. Naka-live yun. Ito naman si Robin Padilla, may masabi lang no? Pero mga kababayan kasi, kapag naka-live ka, naka-public na, pag-aari na ng public yan, pwede nang kunin ng kahit sino. Ganon. Parang ako, nagdemanda ako ng cyber libel. Naka-public yung video. Pwede kong kunin yun at ipresenta. Ang gusto kasi ni tatanga-tangang Robin Padillang bobo, gusto niya yung original daw, kung sino yung may-ari ng video. Tanga! Ibibigay ba sa'yo yun? Bobo mo! Naka-public na nga eh. Hindi mo ba naiintindihan yung public tsaka private? Public! Ibig sabihin, pag-aari na ng publiko yan. Tulad nito, etong video natin, mga kababayan, pag-aari na ng publiko yan. Kaya kung sino man ang gusto na kumuha ng video ko, kung gagamitin nyo sa akin o gagamitin nyo sa ibang bagay o gagamitin nyo sa kung ano pa man, malaya kayo. Yung cameraman daw, Boss Mike, kung nakausap niya daw po, bubo ba yan? Anong camera? Mga kababay, Zoom, live Zoom meeting. Paano may cameraman doon? Tatanga-tanga talaga eh. Kaya sa susunod, pwede ba mga kababayan? Pwede ba? Huwag na kayong bumoto ng bobo. Diba? Maliit na nga yung turat. Bobo pa. Maliit din yung utak.
Grabe no mga kababayan, ano? Yung si Robin Padilla, maliit na yung turat, maliit pa utak. Kakahiya mga kababayan eh, sa totoo lang. Sa totoo lang, ayoko ngang bigyan ng pagkakataon yung hayop na yun sa channel ko. Di ba? Puntahan natin kung ano na nangyari. Diyan po sa impeachment trial ni Buday. Pasok! Pinapakita ng prosecution na yung mga nasabi ng Vice President sa Ito mga kababayan, maliwanag kalimutan nyo na si Robin Padilla. Tandaan nyo na lang na sa susunod na halalan, wala nang botong makuha. Okay ba yon? Okay ba? Tandaan nyo Risa Morales, makinig kayo. Tandaan nyo si Robin Padilla na nagkaroon kayo ng nabudol kayo ng senador na nuknukan ng tanga, bobo, na sa susunod na halalan, alam nyo na, huwag nyo nang iboto. Di ba mga kababayan? Totoo kayo. Totoo kayo. Di ba Almira? Almira Abanilla. Nakakagigil nga po sa katanga. Yun na nga eh. Kaya para hindi na kayo nang gigigil sa susunod. Di ba? Minsan kasi ganito. Okay lang kasi minsan na yung mga pinapanood natin dyan, di baling anti or pro or hindi kayo sang-ayon sa opinion nila, pero makikita nyo na talagang yung katwiran, ginagawan ng paraan. Hindi ho yung katwiran may masabi lang. Katwiran na pangtanga lang. Di ba? Magkaroon lang ng spotlight sa live dyan sa may Senado, ito hong si Robin Padilla, kahit na magmukha na siyang tatanga-tanga. Okay lang. Oo. Di ba mga kababayan ko? Gusto niyo yung ganun? Di ba? Hindi na lang magaya si Lito Lapid na di baling nagbubutas ng bangko, tahimik lang at nakikinig. Di ba? Josephine Paramil. Di ba? Yan, mga kababayan. Replay po, Josephine Paramil. Replay tayo. Being yun, November 23, 2022. Hindi po yan nag-iisang statement ng Vice President. Kung hindi, yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente. Oo nga. Yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Your Honor, Oo please. nga. We invoke Rule 130, Your Honor, please, Section 35 of the Rules of Court. Etong mga statements na to, Ito na si Ligutan yung mga nagsasabi, Willie. Mag-like ka, Willie, Sino ba yung nagsabi kanina na, si Bambina? Nasaan na si Bambina? Putik na yun, nakarinig lang ng bengbangan, mukhang kumaripas na. Mukhang tinalaban na yung mga kwentuhan natin kanina. Biglang nawala Kanina sabi, purihin mo naman si Attorney Ligutan. Eto na nga Oy, Bambina, mukhang tumitirik na yung mata mo, Oy! Nako! Ano natulog na? Baka tumitirik na yung mata ka mo. Oo. Eto na. Di po ba? Ang pinapaliwanag ni Attorney Ligutan dito, tulad ng paliwanag natin, na hindi lang ho sa iisang pagkakataon, hindi lang po sa iisang okasyon, na ang Sara Duterte ay nagwika na talagang gusto niyang patayin, ipapatay si Pangulong Bongbong para ho, mga kababayan ay, siya na ang maging presidente. Oo nga naman, pagka nawala ang Pangulo, sa anumang kaparaanan, lalong-lalo na, sa pinakamadali, sa binabalak ni Sara Duterte na ipapatay ang Pangulong Bongbong, sino ang magbebenepisyo? Hindi po ba si Sara Duterte mismo? Na siyang mismong papalit, hahalili. Hahalili kay Pangulong Bongbong Marcos? Nako! Sobrang inggit kasi niyan, mga kababayan ni Sara Duterte. Kaya, Pangulong Bongbong Marcos, they prove one thing.
talagang may plano na, talagang may system na, Correct. talagang may knowledge na yung vice Totoo yun, laman na ng utak niya. May plano, may sistema, meron ng pagkakasalansan kung paano isasagawa ang pagpatay kay Pangulong Bongbong. Ganon din naman kung inyong matatandaan, Clarita R. Baka nakalimutan niyo yung sinabi ni Baste Duterte. Isa lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos, sabi. Kita niyo mga kababayan ko, kahit yung kapatid niya na bading, sabi ni Digong, si Basti daw bading, bigla na lang nawala, nasaan ka na ngayon, Basti? Kamakailan lang napaka ingay mo. Tapos nawala na ngayon. Di ba sabi niya? Balikan natin. Isa lang naman ang gusto namin, ang ulo ni Bongbong Marcos, sabi niyang ganun. Ganun din si Sara. Ano sabi ni Sara? Gusto kong tanggalin ang ulo niya ba? Mayroon pang may pa muestra. Di ba, baka naman Bet Jesus parehas. Di ba Ninya, Bilya? Tama ba naman yun? May pagganun pa si Sara, tanggalin ko muna para makita niyo ako. Di ba si Sara? Gusto kong tanggalin ang ulo niya ba? Si Basti naman, isa lang ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Grabe, mga kababayan, yung kanilang mga salitaan talagang gusto nilang patayin talaga ang Pangulong Bongbong Marcos Tapos ngayon, todo tanggi. Tanggi sila ng tanggi, heart collets, di ba? Tuloy. president. Sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo? Gusto niyang pugutan ng ulo? Gusto niyang patayin? Correct. No less than the President of the Republic of the Philippines. Di bayan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lang ho doon ang pinag-uusapan, doon sa sinabi niya na meron na akong kinausap na tao. Pag pinatay ako, patayin mo si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez, sabing ganon. Hindi lang ho yun ang pinag-uusapan dito. Kung hindi yung magkakahiwalay na pagkakataon na habang nasa press con, habang may mga nakatutok na kamera ng mga media, binanggit niya ho yung nanaisin ni Sara Duterte na patayin ang Pangulong Bongbong Marcos. Bobo na lang kayo pag hindi nyo pa naintindihan at naunawaan. Sasabihin nyo, joke lang? Ikakatwiran nyo, mga bobo kasi kayo sasabihin nyo, ay, joke lang ni Inday yun. Diba? Ganun naman lagi kayo Kapag ka na susukol na, pag na checkmate na, sasabihin, joke lang. Diba? Sabi rito, bakit yung alin? Idol, tanong ko lang, bakit yung magkapatid na Tita Yano ang nag-lead ng prayer, pakinggan kaya sila ng Panginoong Hesus? Alam mo naman Diba? Nagpapakitang tao na lang sila sa isa't isa. Diba yan yun. Kita nyo si Sara ngayon, eto mga kababayan base lang sa obserbasyon ko Yung pagpunta ni Sara, diyan po sa, di ba nung nakaraan yung pa-cute-cute ba? Sorry. Sad, no? Naalala niyo? Naalala niyo? Yung, sorry, sad, no? Hindi pwedeng mag-question. Bibigay lang ako ng isang statement. Hindi mo pwedeng magtanong, ma'am, Vice President.
Oo, ayaw ng aking abogado. Oy, sad, no? Mga kababayan, akin lang pinag-aralan ko lang. Inunawa kong maigi. Alam nyo yan, mukhang strategy nila, na tila, mga kababayan, gusto nilang palitawin sa taong bayan ang ibang itsura, ibang anyo ni Sara Duterte. Oh! Bakit kanyo, mga kababayan ko? Kasi ang pinag-uusapan ngayon at hinihiring dyan po sa Senado ay yun pong pagtatangka, planong pagpatay, at yung galit na mukha ni Sara na kulang na lang kumain ng maraming burat. Ay! Tao. Sorry. Di ba mga kababayan ko? Our beloved Boss Mike!